sana po wag niyo po munang irekta sa toro. Kundi pag-usapan niyo po muna ng mga opisyalis na nakapaloob dun sa TODA na yun. Kawawa din po kasi minsan ang driver pag nirereklamo ka agad sa Kayo sa toro. muna, ayusin nyo Oo, kung hindi Ang nilalaman ng mga usaping ito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Magandang umaga mga kahardin. Ito na naman ang inyong pambansang sulsulero, si kasamang Jonas. At meron tayong makakausap ngayon, isang kaibigan. Pakinggan natin kung ano yung pag-experience niya sa larangang pinasok niya. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Troy 14. Sa sektor po ako ng 3 gulong, partikular sa Mabini, Manggahan. 1992 pa po ako member ng Ma'am Toda. Tapos hanggang ngayon po, nandun pa rin po ako sa Ma'am Toda. Nakapaloob pa rin po ako sa Ma'am Toda. Okay, ibig sabihin kasamang Troy, 1990 to, aba. Matagal-tagal na. Matagal-tagal na ito. Kumbaga sa babad na babad ka na dyan sa kalsada ng Mabini. Matanong ko lang, kasamang Troy, ano yung naging experience mo dyan? Ikaw ba'y pangkaraniwang miyembro lang or talagang pumalaot ka rin para maging opisyalis ng inyong TODA? Noong 1992 member, 2006 may mga naghikayat po sa akin, tumakbo as board member at nanalo naman ako doon. Okay. Tapos 2006, ata yung chairman of the board natin, kaya naging acting chairman of the board ako. Tapos 2009 hanggang 2013, naging presidente po tayo ng Ma'am Toda. Okay. Kasi nakikita ko maliit nga lang yung TODA ninyo pero parang sa pakiramdam ko may mga problema kayo dyan. Ano ba yung nakikita mong problema? At baka mabigyan naman natin ng solusyon or makapag-suggest tayo kung ano yung magandang solusyon dyan. Siguro bawat TODA naman ang pinoproblema yung traffic. Particular sa umaga. Naku, grabe yung traffic sa Mabini. Wala naman ho tayong magawa dahil buong Metro Manila nakakaranas ng traffic . Tapos pangalawa po nakikita ko na problema ay yung pagsulpot ng mga application ng Move It, Grab. Ayan po ang isa sa mga umaano sa amin, nakakalaban namin sa pasahero. Unti-unting pumapatay doon sa pasahero niya. Unti-unting naagaw yung pasahero namin. Sa paanong paraan? Halimbawa, si Grab ay si pasahero magbubuk na kay Move It. Si Move It susunduin na sa bahay nila. Tapos, diretso na hanggang kung saan sila yate. Kung saan sila, diretso lang ang trabaho, kung saan man sila yate. Dati lalabas pa yan, yung manggagaling ng Napico, lalabas yan ng Mabini, doon mag-aabang. Doon. So, gano'n, sasakay sa inyo, sasakay sa amin. Tapos ihatid namin sa kanto ng Mabini. Ngayon, iba na ngayon. Si Move It, direkta na. Si Move It, pupuntahan sa bahay, susunduin doon, tapos ihatid na kung saan man sila patungo. Okay, so ibig sabihin, apektado rin talaga yung kita ninyo rito, no? Malaking factor na nagkaroon ng mga ganyan sa paghina ng biyahe namin kasi nga, ayun nga, naagaw yung pasahero namin. Tapos pangalawa, yung traffic, imbis na sumakay sa amin dahil sa traffic, naglalakad na lang yung mga tao. Nakikita ko yan, kasamang Troy, tuwing umaga dahil naghahatid ako sa school . Sa sobrang traffic, naglalakad na lang yung pasahero, makarating naman ng labas, kaysa naman sumakay siya, lalo siyang malilate. Correct. Kaya si pasahero, imbis na sumakay kay Ma'am Toda, naglalakad na lang kasi nga mas mabilis pa kaysa pipila sila doon sa traffic. Alam naman natin sa area ng Mabini, nandiyan si ADT, nandiyan si Manggahan LM. So, pag oras ng pasukan, tsak yan, traffic yan. Doon nagkakaipit-ipit Doon doon kami nagkakaproblema kay pasahero na naglalakad na lang talaga. May nakikita ba tayong alternatibong solusyon dito sa traffic, lalong-lalo na dito sa may Manggahan Elementary School? Diyan madalas, diyan ko nakikita sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Diyan talaga nagsisiksikan . Sa tingin mo, may alternatibo tayong solusyon dito? Kasi yung talaga, yung kay Manggahan LM, nandun yung bigla ang pagliko papunta kay Pleasant Village .
ang nakikita ko mo solusyon diyan, yung pag galing ka ng Pleasant Village, kakalang ka na doon kay Manggahan LM. Pakanan na. Kakalan na, tapos papunta ka na ng Mabini. Tapos pag galing ka naman ng Mabini kanto, kakaliwa ka naman doon sa kay... Para maluwag dito sa doon yan babaan ng mga estudyante, Isa pa yun, yung babaan ng estudyante pag rush hour. Yung mga service. Correct. Ayun lang isa pa namin na dyan, yung kakalan na lang doon sa Meron din naman ako napapansin kung minsan nga sinisita-sita ko na rin dahil bilang mamamayan nakikita ko kung saan na lang ibinababa din ng mga nagse-service dapat maging Tama. Isa pang dapat may disiplina talaga ang bawat isa. Para masolusyonan natin yung nangyayaring traffic diyan sa Mabini area. Saka isa pa yung Amang Rodriguez, minsan ang reklamo nila, bibihirang igo ka agad Kaya si Mabini Street, napupuno. Oo, napapansin ko yan yung mula Amang Rodriguez Mabini, halos dumating na rito sa may paliko ng ADT yung haba ng sasakyan. Na-experience namin yan. Na-experience namin yan. So kawawa naman yung mga nagta-tricycle dyan, abala na sa biyahe nila, abala rin doon sa mga mananakay ninyo. Correct. Kaya nilalakad-lakad na lang nila. So, dapat pala talaga, disiplina lang talaga. Disiplina. Disiplina lang talaga para magkaroon tayo ng kaayusan. Kahit sa alamang, kahit sa loob ng opisina, disiplina rin talaga kailangan natin Kasamang Troy, bago tayo magtapos dito, anong mahalagang mensahe ang may papaabot mo sa iyong mga kasama, sa inyong mananakay at sa ating mga kabarangay? Sa amin po, sa Ma'am Toda, ang masasabi ko lang po sa inyo, halimbawa po, di natin maiiwasan. Bisa may mga posting sa Facebook, sa page na may mga reklamo po kayo, particular sa isang driver. Sana po, wag niyo po mulang irekta sa toro. Kundi, pag-usapan niyo po muna ng mga opisyalis na nakapaloob dun sa Toda na yun. Kawawa din po kasi minsan ang driver pag nirereklamo ka agad sa Kayo toro. muna, ayusin nyo. Kung hindi maayos, di tsaka siguro. Tama yung kasama Jonas. Kayo doon muna sa loob ng asosasyon natin ayusin. Kasi kawawa din po yung kawawa din yung driver Pag yan ba na direkta ka agad sa toro, iba nang usapin na yan? Pag ganun ba? Iba lang, iba lang. So, mas mabigat na yung magiging kaparusahan, kumbaga. Kaya po tayo nag-create ng opisyalis sa bawat Toda, para kung may mga sumbong sa yung mga mananakay, doon muna natin iparating. Pero wala naman kayo nakikitang mga nagsusumbong na pasahero sa mga opisyalis na yung mga driver ninyo hindi magalang, ganon. Yung mga naiiwan na mga gamit na isusoli ba? Yung mga gamit ay iwan. Pero may mga reklamo din po minsan ng pasahero sa mga hindi magandang pakikitungo ng driver sa pasahero. Pero yun po, nasusolusyonan naman ng mga para sa amin, sa parte namin, nasusolusyonan naman po ng mga opisyalis yun. Bibigyan naman na aksyon. Nabibigyan ng aksyon. At maging open lang po kayo, mga pasahero, na isumbong nyo po sa mga opisyalis yung kung ano man po gusto nyo isumbong sa driver, sa member namin. Ang Toda nyo ba may sariling FB page kasama Troy? Sa ngayon wala pa. Pero dati may ino-organize shoutout ko lang po si kasamang Ma'am Joy Camacho, yung Toda officer natin. Dati lang mag-create sila ng FB page para sa lahat ng Toda ng Manggahan, para lang sa ganoon. Kung alam mo yung posting mo, pwede ka mag-post doon. Doon may parating yung mga concern. Yung doon mga concern. maayos yung mga... tama rin. Sana magkaroon kayo ng ganyan sa sariling initiative. At tapos may mungkahi pa nga si Kapitan Kin na magkaroon ng yung pangkalatan na Toda, sama-sama, Federasyon sa Manggahan. Nang sa ganun, kung mayroong programa si barangay, madali nating ma-disseminate. Isang pakalat na lang. Maganda rin. Sana matupad yan para sa isang layunin. Isa lang ang batuhan natin ng mga komunikasyon. Tama yun. Shoutout ko lang po yung aming presidente, si Salvador Castro,
at maging yung mga kapwa ko opisyalis sa Ma'am Toda. Tulong-tulong po tayo, mabuhay po tayo lahat. I-shout out mo na rin lahat ng mga miyembro nyo. Pati pala yung mga member, pati lahat po ng Toda sa Epes na Pico, Bam Toda, Napeda, KTK Toda, Magsaysay Toda, Green Park Toda, ano ba, Bam Toda, ano ba yung isa? BRMF. BRMF. Shoutout sa inyo. Ganito po mga kasama, maiksi lang oras natin. Sa susunod na pagkakataon kakausapin mulit natin si kasamang Troy. Titignan natin kung may naging pagbabago doon sa sinasabi niyang concern doon sa kanyang Toda. At muli po ang inyong pambansang sulsulero, kasamang Jonas. Dito lang yan sa Kapayan Sardin.